John 3:16, God loved the people of this world so much that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. Mahal na mahal ng Diyos ang sangkatauhan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sa kanya ay manalig ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi dumanas ng kamatayan. Ang pamasko or the Christmas gift. Dear Lord, teach us the deeper meaning of what we are calling Christmas. Turuan niyo kami, Panginoon, ang diwa nito ay aming maisapuso at nang sa ganun, ang tunay na layunin ninyo para sa amin ay maganap. Cleanse us, empower us to receive your word, lead us, be our teacher, our preacher. In the name of Jesus our Lord, we pray with thanksgiving. Ang pamasko. Yung mga tinatawag natin na wise men, alam natin ang kwento, sila ay nagpunta sa Bethlehem para hanapin ang isinilang na anak ng Diyos. Matthew 2:1-12. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sambahin. So they had an audience with King Herod. Ito ang nagpapahiwatig na sila'y mga hari din or at least mga royal blood, mga pangunahing mamamayan ng kanilang pinanggalingang lipunan because the king gave them an audience. Siyempre, yung katumbas mo lamang ang haharap sa'yo at hinarap sila ng hari kaya napakataas ang kanilang kalagayan sa lipunan, sa kanilang pinanggalingang bayan. At pagkatapos doon, sila ay nagpatuloy sa paghahanap sa bata. Sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. At ito, ang inspirasyon ng tinatawag na Belen o pinaigsing Bethlehem, no? Na yung eksenang ito ang immortalize sa kalagay sa mga Christmas cards, sa works of art, na dumating ang mga distinguished men na ito at nagdala ng kanilang handog kay Jesus. Ang pamasko ang ating pinag-uusapan, nagdala ang mga wise men na ito ng kanilang handog. And the recipient was Jesus, or indirectly, the recipient was God who gave Jesus to the world. Pero bago pa ang sangkatauhan na ngayon ay kinakatawan ng mga matatalino, mga pantas na taong ito, the first recipient of the gift was humanity. Because Jesus was given to the world. And now humanity is represented by the wise men giving back the gift to God through Jesus. So in a manner of speaking, this was the first exchange gifts. And it was an exchange gift between heaven and earth. From heaven, Jesus was given. And from the earth, ano ang mga ibinalik na regalo sa Diyos? Unang-unang nagbigay si Maria. She gave her womb to God. Isang dalaga na nakatakdang ikasal, bigla na lamang siya magdadalang tao, pag-uusapan ng lahat, pagdududahan. Pero hindi yun inalintana ni Mary, ibinigay niya ang kanyang sinapupunan sa Diyos at sabi niya, let your will be done to the handmaid of the Lord. Ako po inyong lingkod, gawin niyo ang inyong ibig. Kaya unang nagbigay back to God, nung sinabing ibibigay ng Diyos ang kanyang anak sa sangkatauhan, Mary gave her womb. And then Joseph gave his home to Jesus. Na alam niya na hindi niya biological son, pero tinanggap niya kahit siya mapintasan ng mundo at mapagbintangan na kung sino ang tunay na ama ng bata, etc., etc. So first, Mary gave her womb as home to Jesus, the infant, or the fetus, if you like to call him that. And then Joseph gave his home by taking Mary home as his wife. At pinanindigan niya at pinangatawan niya ang pagiging ama ng batang itong si Jesus. So it was a yes from Mary, a yes from Jesus, but a resounding no from the majority of the Jews because it was a no from the people of Bethlehem. Mary
and the child in her womb were not welcome. There was no room at the inn. Wala silang mapaglagyan sa bata. Kaya sa panganganak, kaya sila ay sa bahay ng hayop, na maaaring isang kuweba na tinitira ng mga hayop. Doon sila naghanap ng silong at doon nanganak si Maria. Yes from Mary, yes from Joseph, but a resounding no from the majority of the people of Israel, represented by the people of Bethlehem. And then another yes from the people outside of Israel, from the wise men who came from the east. So ang tumanggap sa anak ng Diyos, si Mary, si Joseph, not the majority of the people of Israel, but now the Gentiles, the non-Israelites, represented by the wise men who came from afar, from the east. And they brought gifts. And the Christmas gifts, if we are calling them Christmas gifts, were offerings. Were actually for worship. Nakita natin ang unang ginawa nila pagpasok nila sa bahay, nagpatira pa sila, sumamba. So yung dala-dala nila, hindi lang talaga regalo, tribute. Bakit tribute? Kung sila ay mga hari nga, ang kanilang mga sinasakupan ay nagbibigay sa kanila ng tribute, ng buwis. Yun ang pagkilala sa hari. Ang pagkilala sa gobyerno, nagbabayad ka ng buwis, kaya pwede ka makulong pag di ka nagbayad ng buwis, ang tama. At ang mga haring ito, alam nila yung language of diplomacy, the language of power, imperial language, imperial requirements for you to pay your tax to your king. So they brought their taxes to the king. It was a gift. Gold, frankincense, myrrh, we are told, very expensive, very precious gifts. So the gift givers were actually worshippers, or in imperial language, taxpayers. And because imperial language is used to apply to God, and God is called King, Almighty, King of Kings, Lord of Lords, yung human political system of the imperial power is used to describe God. Therefore, yung offering is really the equivalent of the tax. And tax is required to everyone. Kaya ganun din yung mga worshipper. They make offerings. Kasi pag hindi ka nagbibigay ng offering, hindi mo re-recognize yung kingship. Kaya part of worship, yung offering. So nagbigay nun si Mary, her womb, Joseph, his home, and the wise men, this wealth that they brought along. The gift givers gave what they had. Kanya-kanyang kakayanan, kanya-kanya nang ibinigay sa Diyos. Si Maria, binigay niya ang kanyang sinapupunan, si Jose ang kanyang bahay, at ang wise men, mga kayamanan, dahil mayaman sila. The wise men knew about stars. Matagal na bago pa isilang, si Jesus ay nandun at nakikita na nila yung kaisa-isa't bukod tanging tala, yung bituin, and they knew how to read and interpret heavenly bodies. Kaya hinanap nila kung saan isinilang si Jesus. The wise men were wise because they acted on their knowledge. Alam nila at kumilos sila ayon sa kanilang alam. They sought Jesus. Talagang hinanap nila, naglakbay ng malayo, and they brought gifts and offerings befitting the recipient. King of Kings yung ipinanganak, tapos magre-regalo ka lang ng espasol. Kaya yung the best. Ngayon, kung mag-espasol kaya ng best mo, di yun ang best mong gift, okay yun. Pero yung wise men, ang yayaman nila, para nilang ininsulto naman yung King of Kings na barya-barya, din nila nila. Kaya yung ayon sa kanilang kakayanan at ayon dun sa katayuan ng binibigyan, so they brought gifts and offerings befitting the recipient in their own status and means. Bagay sa binigyan at tugma sa kanilang kakayanan ang dinala nilang gifts. The wise men were wise because they worshiped Jesus, not Mary, not Joseph. The Bible is very clear. Pagpasok nila sa bahay, nagpatira pa sila kay Jesus. They worshiped Him, not Mary, not Joseph. The wise men were wise because they gave gifts to Jesus, not to Mary or Joseph, and not to each other. Hindi sila nagpalabunutan at nagkris-kringle. Hindi sila nagmunito-manita, hindi sila nag-exchange gift. Ang ka-exchange gift nila, ang Diyos. Diyos ang nagbigay kay Jesus, so silang lahat nagbigay back to God. Walang exchange gift among themselves. Maganda naman na mag-exchange gifts tayo.
Pero huwag lang kakalimutan ang dapat na original na recipient ng gift natin, ang Diyos at si Jesus. Because the cycle of gift giving began with God. And so, to complete that cycle, we have to give to God, and we are not forbidden to give to one another. Pero kung nagbibigay lang tayo to each other at wala sa Diyos, anong Pasko yun? Kulang. Dapat buo. And remember this, the gift giving was done by the visitor. Yung dumating, yung dumayo, ang may dalang regalo, hindi yung sa may bahay ang aming bati. Pupunta ka sa bahay ng may bahay, tapos hihingi ka ng gift. It's already a corruption of the tradition. Pag pumunta ka sa bahay ng may bahay, ikaw dapat ang may dala kasi hindi naman niya inaasahang darating ka eh. Gigulatin mo siya, may stress siya. Tuloy, bago pa magpasko, ano kaya maihanda dito? Baka may magdatingan. Nakaka-stress yun ah. Kasi hindi mo alam kung ilan, sinong darating. Kasi darating kayo, isang buong jeep kayo. Surprise! Mamamasko kami, isang buong barangay. Para tayong mga dumating ng mga insekto na inubos natin yung mga palay sa bukid. Ang dumalaw, ang dumating ang nagpamasko, hindi yung dinalaw. So nakikita natin na ang tunay na spirit ng Pasko, voluntary ang pagbibigay. Hindi hiningan, hindi pinuntahan at ginulat, hindi in-stress yung dinayo. Christmas means giving, not asking. Uy, pamasko ko. Walang ganyanan. Ito ang pamasko ko sa'yo. That is nice. Kasi inisip ko, ginusto ko, ginawa ko. Pero yung ako, hihingan mo ng pamasko, tutukan mo na ako ng barel. I-threaten mo na ako. Kasi bakit ka humihingi? Walang nanghingi nung original Pasko. Kusa na nagbigay ang Diyos, at kusa namang tumugon yung mga ito, at yung mga wise men, nung dumating, may dalang regalo. John 3:16, For God loved the people of this world so much that He gave His only Son. Hindi nga natin hiningi eh. Ang Diyos na nagkusa. So that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. Ang pag-ibig ng Diyos ay gano'n na lang at siya'y nagbigay. Siya ang nagkusa. Kung gusto nyo, kung kaya nyo, magpamasko kayo. Pero huwag mamasko. O kung talagang addict na sa pamamasko, bawas-bawasan. Pili-piliin ang pinapamaskuhan. Halimbawa, yung mga OFW natin, mga mahal sa buhay, 12 buwan na padala ng remittance, sa Pasko sila pa rin na magpapadala. Hindi na ba tayo pwede mag-ipon kahit konti, kahit galing din sa kanila, para sila naman ang maregaluhan kung Pasko, mabaligtad naman, forever na lang talaga sila magbibigay hanggang kamatayan. At kailangan pagdagdagan nila ang bigay dahil Pasko ngayon. What did we do in life to deserve all that? Tapos yung mga matatanda, pupuntahan nyo pa para mamasko, wala na yung income. Kano ba naman ang pensyon kung may pensyon man sa SSS? So, exempted na dapat ang matatanda. Pumunta na lang kayo para magmano, humalik yung mga at kayo ang magdala ng regalo sa matatanda. Pag retired na, exempted na dapat. Yung mga ninong at ninang nyo, 40 years old na kayo, namamasko pa kayo sa ninang nyo. Dapat pag may trabaho ka na, kumikita ka na, ikaw naman ang magregalo sa ninong at ninang mo hanggang tumanda na sila. Dapat ang life reversal. Nung bata ka, ikaw ang tumatanggap. Nung nagkaedad ka, ikaw naman nagbibigay. Wala sa lugar yung tanda na, siya pa yung nangihingi. Dapat nababaligtad yun. Tsaka, huwag sanayin ng mga bata. Anak, magbihis kayo. Maghahanap buhay tayo ngayong Pasko. Iisa-isahin natin bawat bahay kahit hindi natin kakilala. Basta magmano kayo. Kaya may mano ng mano sa'yo, sino ba to? Kaninong anak to? Oh, bigyan to ng 20. Hindi ko kilala itong batang to. Then, kung sino-sino, akyatan ng akyatan. Hindi magandang kaugalian yung namamasko. Maganda yung aakyat kayo sa bahay na may bahay, magmamano kayo, mag-greet kayo, at kung may dala kayo, lalo maganda. Pero to expect na yung aakyatin nyo, may ibibigay, pressure yon. Nakakasira ng spirit. Iba naman pag sinabi, ngoy, sa Pasko, dalhin mo sa akin ang mga anak mo. Inaasahan niya, darating kayo. May nakahanda sigurong merienda, may nakahandang sobre. Pero yung sinasalakay ka ng mga tao, kaya tuloy marami mga tao nasa malayong lugar pag Pasko, nagtatago. Kasi hindi naman lahat ng tao may ibibigay eh.
Dapat wakasan na natin itong kaugalian na ito ng pagpapahirap sa buhay ng kapwa because we expect too much. Mamasko lang kung imbitado. Pag di ka sinabihang dalhin mo sa akin ng mga bata, huwag mong dalhin. Dahil yan ay pressure. Dapat walang stress sa host. At kung mamamasko ka, let's say imbitado ka, huwag ka naman magsama ng ang dami. Isa lang yung inaasahan mong bata, may karay-karay na 12. Nakaka-pressure. Kaya tuloy pag may Pasko, usay hold-upan, magkidnapan, nakawan ng bangko, para may maipamasko. Can you imagine how this could corrupt all of us? Pagkatapos ang daming tao nasa ospital pag Enero, na heart attack na high blood, sa dami ng nautang dahil sa Pasko. Tapos kukonsintihin ka ng mga credit card. Buy now, pay 6 months later. Pay 3 months later. Dumadali tuloy yung pagbili. Dapat pa magsha-shopping kayo, gamitin nyo cash. Pag wala ng cash, stop shopping. Paano po yan? Wala akong pangregalo ngayong Pasko. Di ka magregalo. Wala ka palang pangregalo. Magnakaw ka ng bangko. Gusto mo? Mang-hold up ka, mag-end up ka. Hindi ko naman po gusto yan. Anong gagawin mo? Wala kang pangregalo. Di wala. Ipanalangin mo yung mga tao. May konti ka siguro naman pagkain, lalo't lugaw, pag dumadami tao, dagdagan mo ng sabaw, dami ng dami, labnaw ng labnaw. Tapos din ang Pasko. Bakit mo kailangang i-pressure ang sarili mo? Gift giving could be fun and uplifting and godly when voluntary and when affordable. Nakita nyo, according to their means, si Maria hindi nagbigay ng gold or frankincense or whatever, or myrrh. Ang meron siya, sinapupunan. Virgin pa yung sinapupunan niya. Yun ang binigay niya. Yun ang meron siya. Si Jose, yung kanyang tahanan, no matter how humble, yun ang binigay niya. Yung wise men, mayayaman, mga gold, mga dala-dala. Ibabagay mo rin sa iyong kakayanan ng pagbibigay. Hindi yung wala ka nang trabaho, mangungutang ka pa para lang mabigyan mo lahat ang mga inaanak mo at kung sino-sino. Yung ibig sabihin, magpakatotoo tayo. Kung ano lang yung kaya natin, yun lang, para hindi stressful. Makapag-focus tayo sa pananalangin, pagpapasalamat sa Diyos, sa kasiyahan na walang dalang nerbiyos. Give gifts as you want, as you like, and as you can. But, do not expect, do not seek, or do not demand gifts. Alam niyo yung mga dapat mawawala sa ating mga vocabulary, mga kapatid? Yung pamasko ko, tsaka yung pasalubong. Uuwi yung OFW, nag-i-expect ka ng pasalubong. Bakit? Nag-contribute ka ba nung nagbayad siya sa mga placement fee? Kung hindi ka nag-ambag doon, huwag kang mag-intay na meron kang regalo ting uuwi siya. Bakit? Anong karapatan mo? Kaya tuloy yung mga iba, lalo't naninirahan na sa ibang bansa, hindi na umuwi dito hanggang hindi patay ang magulang. Kasi ito yung uuwi, expected. Ang dami-dami nilang daladalang pasalubong kahit kanino't sa lahat ng tao. Sa takot nila tuloy, dahil hindi naman nila kaya, hindi naman sila laging maluwag, hindi na umuwi kung hindi nila lang talagang kailangan, which is ibig sabihin, burol ang pupuntahan. Yung pasalubong na yan, yung pamasko na yan, dapat tigilan na. Kung binibigyan tayo ng kusa, salamat, pero huwag humingi. Nung minsan, nung nagtatrabaho pa ako sa ibang bansa, umuwi ako dito ng Pasko. Sa airport ba naman, doon sa immigration, sabi sa akin nung immigration official, bayan, pamasko ko. Sabi ko, pamasko! Nilakas ako talaga para madinig ng lahat. Hindi ka naman sumulat sa akin tapos pamasko. Sabi, kabayan. Tapos bila niyang tinatak na yung passport ko, tapos na ako. I-skandaluhin ko talaga siya. Ba't siya humihingi sa akin ng pamasko? Bakit? Pinag-aral ba niya ako? Huwag tayong humingi kung wala tayong tanim. Huwag kang aani kung wala kang tanim. At kahit pa nga nagtanim ka minsan mo lang natulungan, isang enrollment lang na semester ka nakatulong, buong buhay ka lang nasa payroll niya, meron ding wakasyon. Utang na loob is not forever. Ibinabagay mo rin, ipinoproportion mo rin yan. Yung ang tagal ng bayad sa iyo yung tao, ano ba naman? Hanggang ataol mo pag ilibing ka, siya pa. Dahil lang minsan ay nabigyan mo siya ng kung ano. Dapat palayain natin ang mga tao sa sobrang expectation. Gift giving should not be obligatory. Bakit? Hindi ko mo, sabi ng iba, dito, nakasanayan na ng mga kamag-anak ko, tuwing Pasko, ako'y Santa Claus. No? Wala po akong pera ngayon. Paano yan?
di tanggalin mo yung Sisa Claus, ikaw ngayon ang Santa Laus. Wala kang pera, anong gagawin mo? Pipilitin mo? So sabihin mo, ngayong Pasko, iba tayo ha, wala akong masyadong pera. Hindi yung i-pressure mo sa sarili mo dahil lang na ugalian na. Why? Because personal means are not the same every year. At hindi ko mo merong nagbibigay sa atin ng ilang Pasko na aasahan na nating automatic, bibigyan na tayo uli ngayon. Kasi baka iba na yung kalagayan niya. Na lugi siya sa negosyo, nagkasakit siya, nagkagastos, namatayan sila, nagpalibing, naiiba. Taon-taon ang pananalapi ng kapwa. So do not give beyond your means. And with traditional expectations and pressures on the ninong and ninang, try to not ask people to be ninong and ninang unless you are close to them, you admire and love them, or you like to honor them. Tigilan natin ang pagkuha ng trophy ninong at trophy ninang. Si congressman ganon, si congresswoman ganito, si mayor ganon, si vice president ganito, si senator ganon, tapos hindi naman sumisipot. Proxy lang, ipinadala lang yung clerk. Huwag na lang. May mga kaugalian tayo na dapat itiniba na eh. Kung hindi close sa'yo, hindi mo mahal, hindi ka mahal, huwag mo na kuning ninang. Bakit? Para ano? Pagkantahin natin ang ibig sabihin ng ninong at ninang, hindi yung hindi ka natatandaan. Ninong, ninong, ninong. Sino ba ito? Hindi ka natatandaan. Kasi kuha tayo ng kung sino-sino na hindi naman close sa atin. Forget the trophy ninong and the trophy ninang. Dapat pagka mayroong mga child dedication, meron tayong mga kasalan, mga event na ganyan at kukuha kang ninong at ninang, yun talagang meron kang amor. Yung mahal mo, yung mahal ka, may regalo matwala, masaya kayo na yung relasyon nyo tumitibay. Huwag natin gawing komersyo ang pagnininong at pagnininang. Kasi ikaw din naman, kinukuha kang ninong at ninang, alam mo rin naman, meron lang tong kailangan sa akin. Yung, alam mo rin yun. So, bakit natin gagawin ng ganung mga bagay sa maiksing buhay na ito? Gawin na lang natin kung ano lagi yung totoo, yung maganda, at kaibig-ibig. So, huwag kang kumukuha ng ninong at ninang unless they ask or offer first. May bata kang anak, i-dedicate, may sasabi sa'yo, huy, gusto ko maging ninong o ninang. Yun ang pwede mong gawin kung ninong at ninang kung gusto mo. Pwede mo rin i-refuse. Ngayon, kinukuha kang ninong at ninang, ayaw mo talaga, may kaugalian daw, huwag mag-refuse. Bakit mo tatanggapin kung ayaw mo? Meron akong isang kilala na tumatanggi siyang kunin na ninong at ninang sa binyagan ng mga bata at kahit dedication, maraming nagtatampo. Pero nung dumaon, na-imagine din nila, tama siya, kung hindi ka naman close sa magulang, kung hindi naman talaga alam mo na napaka-pure ng motive, bakit mo tatanggapin yung invitation? Bali, wala rin naman. Sa seremonya lang kayo una at huling nakikita sa buhay, what's the point? So, huwag kumukuha ng ninong at ninang unless they are ready, willing, and able to assume the roles of godparents. At kung kinuha kang ninong at ninang, alam mong wala kang financial resources, hindi ka obligado magregalo. Siguro kinuha ka nila talaga dahil may pagtingin sa'yo, mahal ka nila, at alam naman nila ang finances mo, hindi ka nila inaasahan na magre-regalo. Yung presence mo, yung panalangin mo, yung pagmamahal mo sa kanila, yun ang regalo mo. Regalo din yun. Hindi lahat ng regalo dapat merong peso sign na katumbas. Now, Christmas is an exchange gift between God and humanity. God gave Jesus. So tayo, humanity, let's do a Mary, a Joseph, or let's do a wise man. Let's give gifts to Jesus. Ano ang gifts na yon? Gifts of sorrow and repentance for wrongdoing. Magandang regalo kay Jesus, isang puso na talagang nalulungkot at nagsisisi pag gumagawa ng masama. Magandang regalo yun kay Jesus. Kasi yun ang gusto niya. Psalm 51:17, the way to please you is to feel sorrow deep in our hearts. This is the kind of sacrifice you won't refuse. Kausap ang Diyos. Another gift to Jesus is goodness to the needy. God does not need anything. You cannot serve God because God created us and God gives us breath and life and everything. But you serve God by serving the needy. You give to God by giving to the needy. Kaya lahat ng gagantimpalaan sa paghuhukom, sabi sa Matthew 25:40, the king will answer,
whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. So tuwing nagre-regalo ka sa kapuspalad, sa matandang walang kakayanan, sa batang-bata pa na wala pa rin kakayanan, sa may sakit, sa mga inaalat sa buhay na masipag naman, kaya lang ngayong panahon na ito talagang inaalat sila at walang-wala, tumutulong ka, regalo yan kay Jesus. Napakaganda magregalo kay Jesus kasi ang dami mong pwedeng pagbigyan. Napakalaki ng langit, kahit saan ka pumukol, tatama ka. At isang magandang regalo sa Diyos at kay Jesus, thankfulness and gratitude. Pusong mapagpasalamat. Nung may pinagaling si Jesus sa 10 ketongin, Siyam Israelita, yung isa Samaritan, nung nagalingan yung 10, yung Samaritan lang ang bumalik para magpasalamat. Tulad ditong wise men, hindi sila Jews, sila yung nagdala ng regalo. Yung taga Bethlehem, nag-refuse. Paulit-ulit yung theme na yan sa Bible, Laging sila ang tumatanggi. Luke 17:17 to 19, Jesus asked, "Weren't 10 men healed? Where are the other 9? Why was this foreigner the only one who came back to thank God?" Then Jesus told the man, "You may get up and go. Your faith has made you well." Yan ang regalo mo kay Jesus, pasalamat. Pasalamat na inuusal ng salita, at pasalamat na ipinahahayag sa pamamagitan ng paggawa ng mabuting ginawa, tinanggap natin kay Jesus, pag-ulit at paggawa nito sa kapwa-tao na nangangailangan din ng kabutihan na yun. At isa pang pasalamat sa Diyos is good stewardship of creation. Pag-aalaga ng kalikasan, paglilinis ng mga ilog, pagbabawas o pagtanggal ng air pollution, pagtatanim ng mga halaman, pag-aayos ng planeta. The first commandment of God was for man to take care of the planet. Genesis 2:15, the Lord God put the man in the Garden of Eden to take care of it and to look after it. So yung nagtatanim ka ng halaman, kahit sa mga latang walang laman, kahit sa mga kung ano-ano, it's an act of worship. Yung nagpapatubo ka ng mga halaman, hindi ka naghakalat sa ilog, mga basura mo, nilalagay mo sa tamang lugar. Hindi ka naninigarilyo na pinopulyot mo yung buong hangin, pati dumadaan, nagkaroon ng cancer. Pagsamba yun sa Diyos. Taking care of God's creation is thanking the Creator. Therefore, it is an act of high worship. It is high religion. Yung mga nag-aalaga ng mga kalikasan, naglilinis sa mga dagat, pagsamba yun sa may likha. At yun ay pagreregalo, pagpapasalamat sa may likha. Another gift of creation to the Creator is of course good stewardship of the body. Inaalagaan mo yung katawan, nag-exercise ka, kumakain ka ng tama, umiiwas ka sa mga nakakapagkasakit na mga activities, mga pagpupuyat, pagbibisyo, pagsambayan. Kasi kung may binigay kang magandang bag sa isang tao, tapos nakikita mo, sinisipa-sipa niya, gurlis-gurlis yung bag, tanggal-tanggal ang mga handle, di ba sumasama loob mo dahil bigay mo? Ano ang ibibigay natin sa Diyos na feeling pag hindi natin inaalagaan ang ating katawan na siya niyang bigay sa atin at siya niyang templo dito sa lupa? Kaya nag-aalaga sa sarili is an act of high worship. Kaya ang una na sinyales ng isang tao ay nawawala sa sarili, pumapasok sa isang deep and acute depression, nawawala siya sa kanyang sariling bait, pinapabayaan ang kanyang personal hygiene. Hindi nagsisipilyo, hindi naliligo, hindi naglilinis ng kapaligiran. Sign of depression yan, na acute. Ibig sabihin, nawawala yung tao sa kanyang huwisyo. 1 Corinthians 6:20, "You were bought at a price, therefore honor God with your bodies." Yung magiging hygienic ka, healthful, is an act of worship. And of course, another gift to God is good management of one's resources. Binigyan ka ng Panginoon ng at least 3 T: time, talent, treasure. Anong ginagawa mo doon? Nakikinabang ba ang Diyos? Nagiging mabunga ka ba? Give gifts to God, gifts of fruitfulness. Be fruitful.
Siyempre, ang papaya, kailangan mamunga ng papaya, ang mangga, mamunga ng mangga, ang atis, mamunga ng atis. So ikaw, kailangan mabunga ka kung ano ka. Hindi mo kailangan kopyahin ang bunga ng kapwa, hindi ka maging katulad niya, kasi iba ka. Pero kung ano ka man, doon sa pagiging ganon mo, mamunga ka dapat na maganda. Na nakaka-contribute tayo sa mga pinag-usapan na natin, pag-aalaga ng planeta, pag-aalaga sa sarili, sa kapwa, sa lipunan. Yan ang mga inaasahan natin sa atin ng Diyos na true religiosity. Sabi niya, I was in prison, you visited me. I was sick, you took care of me. I was cold and you clothed me. Yun ang true religion. Hindi yung dasal lang, hindi yung simba lang ng simba. Bagamat maganda yun, pero kung wala ng mga good acts sa kakambal, it is nothing. John 15:16, sabi ni Jesus, you did not choose me, but I chose you and sent you out to produce fruit. The kind of fruit that will last. Then my Father will give you whatever you ask for in my name. Siya, sa atin ang sarili, anong bunga ang hinahanap sa atin ni Jesus? Kailangan tayong mabunga. That is an act of worship. Fruitful, productive, may pakinabang sa atin ng mundo. Meron tayong saysay. Unless too young, too old, or too sick. Importante. At mahalaga tayo, marunong tayo na magbigay ng tamang gifts to God, yung tamang taxes to the King. Genesis 28:22, this rock will be your house, sabi niya sa Diyos, and I will give back to you 1/10 of everything you give me. Dahil kinikilala ko, ikaw nagbibigay ng lahat, isasoli kung buong buo yung 10. Yan ang pagkilala ko na ikaw ang nagbibigay, O Diyos, ako'y tumatanggap lang at nagpapasakop ako sa iyong kingship. These are the acts of giving gifts to God. At siya dapat ang unahin sa Kapaskuhan at araw-araw, maging Pasko. Ibig sabihin, unahin natin yung cycle of giving and receiving, that relationship with God. Complete the cycle, complete the circle of exchange gifts. At pag ginawa natin yon, marami ka man pera o konti o wala, marami ka man tinanggap na regalo mula sa kapwa o hindi, you will have the true meaning and the true spirit of Christmas. Put Christ back to Christmas. Huwag tayong magpalinlang at magpauto sa mundo na sobrang naging materialistic na yung Pasko, sobrang naging money-centered, gift-centered, fun-centered. Those are not bad in proportion. Pero dapat, ang talaga nangunguna, yung relasyon natin sa Diyos to complete the cycle of exchange gifts with God. And when you do that with people who are needy, you are doing it to God. Dear Lord, teach us. Ipakita at ipaliwanag niyo sa amin, Panginoon, ang napakahalagang kahulugan ng original Christmas. At huwag kami magpa-stress. Huwag kami mang-stress. Gawin naming blessing to our spirit, to our body, to our soul, yung ganito mga panahon. Continue, Lord, to help us develop a deeper understanding of you so we can be more free to worship you the way you want, not the way we think. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang mga practical application ng ganitong mga bagay sa ating buhay, lalo ngayong Kapaskuhan. In silence, be with the Lord. Dear God, guide your people. Touch us. Give us wisdom so that we may be above the expectations of the world and we can do what you want us to do. Be with the Lord in silent prayer. Tuloy-tuloy din ang guilt and fear, kaya lang nagiging underground. Kasi parang born again ka na, dapat di ka na nagkakasala. Born again ka na, wala ka na dapat takot, wala ka na dapat guilt. Pero paano kung nandun pa rin? Ikinukubli, itinatago, nagkakaroon ng hypocrisy. Tapos maraming questions and doubts kung saved na nga ba talaga ako? Saved na nga ba talaga yung brother or sister na yan? Kaya mahalagang unawain natin ang ibig sabihin niyang born again na yan. At ang puno at dulo ng katuroan ng born again ay nasa John 3:3. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Ayun, si born again. Anong born again? John 3:3, himahimayin natin, and if I may add, ang pampadagdag ng pangunawa, ang ating idadagdag na perspective will be
in another color from the verse itself at naka-italic, nakahiga yung mga letra para alam natin ito yung mga suggested explanation of the verse. John 3:3, you must be born from above, sabi ni Jesus. Sabi sa NIV, you must be born again. At sabi sa Contemporary English Version, you must be born from above, which is from another dimension. You must be born in a higher way. Hindi yung you must be born again physically. Hindi naman pwedeng physically ipanganak na muli. So may ipapanganak na muli, ano yon? Pero yung paraan ng pag-usapan natin muna. Ano ang paraan ng pagkakapanganak na muli? From above. From another direction and dimension, in another way, aside from the usual physical way. So, you must be born from above before you can see God's kingdom. Or before you can experience God's reign, which is really peace and rest. So pag pinagdugtong-dugtong natin yung verse, pati yung ating mga suggested explanation, John 3:3, you must be born from above, from another dimension, in another way, before you can see God's kingdom, before you can have and experience God's reign, before you can have and experience God's peace and rest, because that is what God's reign is all about. Sa Tagalog, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli, at ang ating suggested reading dyan, malibang magbagong loob, mag-iba ng takbo ng isip, ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Hindi niya mararanasan ang pahinga at kapayapaan ng loob na bunga ng paghahari ng Diyos. So atin uling basahin for appreciation sa Tagalog. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli, magbagong loob, mag-iba ng takbo ng isip ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos, hindi niya mararanasan ang pahinga at kapayapaan ng loob na bunga ng paghahari ng Diyos. Christmas, incarnation, means God's Son, God's kingdom, comes into believers' hearts and minds. Luke 17:20-21. Some Pharisees asked Jesus when God's kingdom would come. So ang iniisip ng mga Pharisees, yung kingdom, visible, totoong kingdom, physical kingdom. He answered, God's kingdom isn't something you can see, not physically visible or tangible. There is no use saying, look, here it is, or look, there it is. God's kingdom is here with you, or in your midst, sabi ng New International Version. Dahil yung binabasa natin ay Contemporary English Version. God's kingdom is in your heart and mind, in your feelings and thought. Kaya pala hindi nakikita. Hindi pwedeng sabing nandun, narito, kasi nasa loob ng isip at puso ang kingdom of God. Tulad ng nakikita natin sa ating simplified illustration. That the kingdom of God is in the mind, in the thought, and in the heart, in feelings, in emotions also. God's kingdom is revealed in and given through Jesus. The Word became a human being, sabi ng John 1:14, and lived here with us. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Bakit kinailangang isilang si Jesus? Ang dami namang nauna ng mga propeta, nando na ang law, nando na ang tradition, everything. Kasi si Jesus ang magpapakilala ng lubos at ganap at totoo sa tunay na hangarin at tunay na loobin ng Diyos para sa mga tao. Kaya from Jesus, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ibig sabihin, puta-putake, kapra-kapraso lang na kindness at truth yung ipinakilala sa pamamagitan ng mga naunang sugo. Pero kay Jesus, buong-buong nagpakilala ang Ama, kaya sinasabi, in Him, the fullness of the deity lives in bodily form. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, meaning who believed in His message, He gave the right to become children of God. Akala naman ng iba, papaniwalaan mo lang yung name, J-E-S-U-S. Naniwala ka na nga. The name is a symbol
of the essence, the spirit of the person. Kaya to believe in the name of Jesus is to believe in His message. To receive Jesus is to believe in His gospel, in His good news of what? Of deliverance, of freedom from the law and judgment. Lagi natin sinasabi, gospel, good news. Ano ang good news? That Jesus came to set people free from the law and from judgment. That people can be saved from the law and from judgment, which means from sin, because the law makes them sinful. That's why they will receive judgment. So to receive Jesus is to receive His news, to receive the freedom He offers, the freedom from the law and from judgment. John 1:16, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Out of His fullness, we have all received grace in place of the law. Pinalitan na yung law ng grace. Yun ang good news. Kasi kung law lang ang iiral, guilty tayong lahat. Grace ang umiral, that's why we were saved. That's why we have eternal life. That's why we are forgiven. That's why our sins are taken as far as the east is from the west. Because the gospel of Jesus, the good news of Jesus, is that He has come to set us free from the law, from judgment, from punishment, from death caused by the law. To believe in Jesus, to believe in His name, to receive Jesus, is to receive that message intellectually and emotionally. Yun ang pagiging born again. To receive Jesus, don't just say, Jesus, I receive you. Ang daming gumagawa niyan. Pagkatapos, later on, nagda-doubt kung nag-receive nga ba sila kasi wala naman nagbago sa kanilang isip at emosyon. Walang nagbago. Kung minsan may parang honeymoon period lang pero nagwe-wear off din. To receive Jesus, first understand His message of love and grace so that you can receive it. How can you receive something you don't understand? So dapat, okay, i-receive ko si Jesus. Ano bang message niya? Ang message niya, ang good news niya ay, He has come to set you free from the law. Pinalitan na ng grace ang law. Natatanggap mo ba yun? Naniniwala ka ba doon? Pag naniniwala ka doon ka nasisilong sa grace, hindi na sa law. Doon ka kukuha ng salvation sa forgiveness, hindi sa pagtupad sa lahat ng sinasabi ng law na hindi naman pwedeng tuparin. Pag naniniwala ka doon, pwede ka na talaga ma-born again. Born again na yung utak mo. Born again na yung pag-iisip mo, attitude mo tungkol sa law. John 3:3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God, no one can receive, experience, enjoy God's love, peace, and rest unless they are born again, unless they are born from above, unless they become new at heart, new in thinking about God's love as revealed and perfected in Him, unless they become new in thinking about the law and judgment. Lahat yan dapat malinaw sa timpla pagtatanggapin si Jesus para ma-born again. Hindi lang siya isang emotional experience, hindi lang siya isang intellectual experience, lalong-lalo namang hindi siya absence of emotion and intellect, yan ay lahat. Jesus came to give people grace, love in place of the law, and judgment. Yun ang good news. Ang bad news kasi yung law eh. Ang good news yung grace. Jesus came to give people rest from the struggle, guilt, and fear because of the law. Jesus came to give people forgiveness and restoration from judgment by the law. Jesus came to give people assurance and peace. Jesus came to set people free from the law. Ang kulit-kulit naman natin, di ba? Kasi kailangan ipagdiinan yan eh. Napakaraming sinasabi, born again na sila, tinanggap na nila si Jesus. Pero law pa rin ang umiiral sa buhay. Takot na takot pa rin sa law at law pa rin ang ipinapanakot. So anong good news ang tinanggap mo nun? Eh yung news ng law ay bad news. Sasabihin natin, but didn't Jesus come to fulfill the law? Hindi ba sabi niya, walang magbabago sa law hanggang ang lahat ay matupad? Yes, Jesus came to fulfill the law. But, and understand this, not in its usual ancient Jewish sense of 100% literal and legalistic obedience.
Pag sinabi ni Jesus that He came to fulfill the law, hindi yun the same as pag-fulfill ng Pharisee. Hindi yun the same as pag-fulfill ng teachers of the law. Hindi yun the same as pag-fulfill ng mga priests sa temple. Iba ang ibig sabihin ni Jesus sa pagsabi niyang, I came to fulfill the law. Jesus came to fulfill the law, but in its new essence and intent, which is love. Para ano pang isilang siya kung 100% the same lang naman pala ng teaching ng mga Pharisees, ng teachers of the law and Pharisees at ng priest, ang ituturo niya ay di redundant na yung birth niya, redundant na yung ministry niya. Bakit pa? Tapos mamamatay pa siya dahil doon? No. Ang fulcrum, ang pangunawa, ang hinge para maunawaan ang lahat ng ito ay kung anong ibig sabihin ng fulfill the law. Jesus came to interpret and reinterpret the law to make it loving. That's how Jesus fulfills the law. Jesus' is not the old law or judgment and Phariseeism. Jesus' is the new wine in the new wineskin, the new idea in the new mind, the new command of God, the new covenant with God. Hindi yan Pharisees as usual. People must be born again from the law to love. Pag hindi pa nangyayari yon, wala pang naboborn again. Kung law pa rin, hindi pa love. People must be born again from judgment to justification. From the harshness of legalism to the gentleness of grace. Pag harsh pa rin, legalistic, pharisaic, judgmental, wala pang pagiging born again na nagaganap. People must be born again from legalistic rejection of others to unconditional acceptance as Jesus does. People must be born again from struggle to be perfect and holy by the measurement of the law to rest in God's grace, forgiveness, and acceptance. People must be born again from fear of judgment and death and punishment to peace. People must be born again from death to life. Really now, people must be born again from Moses-ness to Jesus-ness. This must be clear to the teacher and the learner. Yung merong prayer of acceptance, merong sinner's prayer, merong prayer to receive Jesus. Itong content na ito must be clear to the teacher and the learner, to the missionary and the mission field, to the one who would believe in and receive Jesus. Lead people into freedom in Jesus, not into more bondage to the Jewish law. Kasi maraming nangyayaring ganyan eh. Aakayin mo ang isang tao para ma-born again, para mag-Bible study, para tumanggap kay Jesus. Tapos dadalin mo lang pala sa Pharisees. Ang liit-liit nung kay Jesus na pupuntahan, ang laki-laki, Phariseeism pa rin, judgmentalism pa rin, condemnation pa rin, guilt and fear pa rin. Anong na-born again doon? Lead people into rest and peace in Jesus' because that is the promise of Jesus. Not into more struggle and guilt in Pharisees. Kasi pag nagsiksik ka sa Pharisees, puro struggle, puro guilt, puro pagod, puro fear, puro guilt. Ano ang rest doon? Lead people into Jesus' spirituality, not into the Pharisees' religiosity. So manuri tayo, bato-bato sa langit. Suriin natin ang ating mga Bible study groups, ang ating mga fellowships, ang ating mga congregations. Ano ba talaga ang nag-ahari doon? Jesus-ness or Pharisee-ness? Nag-ahari ba yung love or judgmentalism? Acceptance or rejection? Peace or fear? To open the door, to be the door to life, Jesus came to destroy the law. Kasi law yun nag-o-oppress. Jesus came to deconstruct and reconstruct the law. Yun ang fulfillment niya of the law. At the coming of Jesus, the law did not stay the same. Ephesians 2:14-15,
Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Pinawalang bisa niya ang kautusan. Kung dumating si Jesus para pawalang bisa ang kautusan, bakit halos more than 80% ng ipinaiiral ng mga tinatawag na Christian religions ay kautusan pa rin? Ang itinatanghal ay Pharisee-ness, Moses-ness, hindi Jesus-ness. Jesus interpreted and reinterpreted the law. All the followers of Jesus, all believers of Jesus must do the same. Halimbawa, sa John 8, 3-9, yung babaeng nahuling nangangalo niya, dinala nila kay Jesus. Sabi nila, anong gagawin namin sa babaeng ito? Nahuli sa akto ng pagkakasala according to the law. They said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses, eto na naman yung law, commands us to stone to death any such woman. What do you say we should do? So ang tunay na itinatanong nila kay Jesus, obey or not obey Moses? Implement or not implement the law? He stood up and said, anyone who has never sinned should throw the first stone at her. Oh, yan ba ang tinatawag natin na fulfillment of the law? Ang fulfillment of the law, dapat ipinabato ni Jesus. Kung talagang sabi ni Jesus, literally, I came to fulfill the law, dapat sabi niya, batuhin, kasi yun ang sinasabi ng law. Pero in effect, hindi niya talaga ipinabato. Sino naman ang walang kasalanan para maging qualified na mamato? So, hindi ipinabato ni Jesus. Yun ang fulfillment, yung kabaligtaran ng sinasabi ng law. When they heard this, they began to leave one by one. Ano nangyari sa law? Hindi na implement. Iyon ang kahulugan that Jesus fulfills the law. Walang batuhan. Yun ang bagong law. Jesus came to fulfill the law at sa kanyang body language, sa kanyang verbal language, sa kanyang teachings and examples, alam nating hindi literal 100% implementation of the old law ang ibig sabihin ng fulfillment of the law. In this and in many other exhibits, Jesus interpreted and reinterpreted the law. At yan din ang dapat gawin ng mga tunay na nananalig kay Jesus. Galatians 5:14, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. O ang buong law daw, eto na isang command na lang. Love your neighbor as yourself. Kay Jesus, iba ang fulfillment of the law. Kasi sa Pharisee-ness, sa Moses-ness, batuhan. Meron pa mga death sentence. May mga tiwalagan pa. May mga violence. Pero eto, sabi, gusto mong sundin ang lahat ng law, ito lang kahulugan. Love your neighbor as yourself. So tell me, yun ba ang tinatawag na fulfillment of the law? Yes, yun ang fulfillment ni Jesus. Pero pagpipilitin ng iba na ang fulfillment ni Jesus ay tulad ng pag-fulfill ng Pharisees, mali. Dahil malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat na hindi inimplement ni Jesus ang law 100% literally as it has always been interpreted in the Pharisaic way. To receive Jesus as new wine, meaning new idea, new teaching, people need to deconstruct and reconstruct their wineskins, meaning their minds. May new wine, yun ang new idea ni Jesus. May new wineskin, yun ang brain ng mga tao, paraan ng pag-iisip. Para magkasya yung wine ni Jesus, dapat ibang wineskin, ibang mind, ibang brain. To receive Jesus as new wine, people need to be new persons, new thinkers, new believers. People need to be born again. Yun ang ibig sabihin na ma-born again. Magbago ka ng paraan ng pag-iisip. To be reborn, to be recreated into the new covenant, into the new command, which is love. To understand Christmas, to understand Jesus and His message of salvation from the law. Remember, salvation from the law ang pinag-uusapan, ha? Have a new mind. A new mindset. Be born again. Colossians 2:20-22.
You died with Christ and were made free from the powers that influence this world. And may I suggest, read powers that influence this world as the law. Kasi law naman talaga ang umiiral eh. So why do you act as if you still belong to the world? As if you still were under the law? I mean, why do you follow rules like this? Do not eat this. Do not taste that. Do not touch that. These rules are talking about earthly things that are gone after they are used. Ibig sabihin, may expiration yung law. Yung mga law ng ancient Israel na libu-libong taon na bago pa nga dumating si Jesus, may expiration din. Hindi sila forever. Kasi even the laws of the land, the constitution of countries change. Pag nag-iiba ang kanilang mga situation, naiiba ang mga pangangailangan, nag-a-adapt yung law. Because the law must enshrine the values and the aspirations of a generation. At sabi pa, they are only human commands and teachings. So marami tayong pinagpapakamatayan na sundin at ipasunod at ipairal ay imbento lang ng religion. May mga talagang galing sa Diyos, kaya dapat salain kay Jesus. Kung alin ang eternal and universal at alin yung particular and local lang sa panahon, sa oras, sa lugar ng mga tao. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable. And what is the imperishable seed? Grace and love. Through the living and enduring Word of God. And what makes us think that the imperishable seed is love? 1 Corinthians 13:8, love will never end. Pagka nga re-reviewin pa natin yung ibang kasama niyan eh. As for tongues, they will cease. As for prophecies, they will cease. As for knowledge, they will cease. But love is forever. Yun ang eternal. Be born again into what is eternal, into love, not into law, because the law will cease. The law will pass. The law is perishable. Kailangang maborn again, ipanganak na muli. Kailangang magbagong loob. Romans 12:2, paano mo daw maiunawa at magagawa ang kalooban ng Diyos? Do not conform to the pattern of this world, which is under the law, but be transformed by the renewing of your mind into grace. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong makiayon sa Phariseeism. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip tungkol sa law upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, upang maunawaan nyo ang Jesusness, ang love and grace of God. Kailangang ipanganak na muli ang spirit, ang isip at puso. Kailangang magbagong loob. Kailangang maborn again. Matthew 18:3, and He said, truly I tell you, unless you change your mind and become like little children, fresh in thinking and teachable about the kingdom of God, you will never enter the kingdom of heaven. You will never enter peace. Pagka hindi ka nagbago ng paraan ng pag-iisip, pag lagi kang umasa sa law, you will never have peace. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. The old covenant is gone, the new covenant is here. The old law is gone, the new law is here. Wala na ang dati niyang pagkatao, ang dati niyang utak, paniniwala at paninindigan. Wala na ang dati niyang Pharisees. Akala kasi nung iba ang nawawala, yung pagkatao ay yung tax collectorness or yung usual sinfulness. Actually, mas inattack ni Jesus yung Pharisees kaysa tax collectorness. Ang dapat mawala yung Pharisees. At syempre, dapat mawala din yung mga excesses and the negative baggage ng pagiging associated with the sins of tax collectors and drunkards and gluttons. Pero ang talagang tunay na binangga ni Jesus at dinurog, yung sin of Pharisees, of judgmentalism, of relying on the law more than on God's love. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sa halip ito'y napalitan na ng
Jesusness. Hindi nadadala sa pag-usal lang ng formula prayer of acceptance ang pagiging born again. Kailangang may katumbas na pag-unawa. Madaling magdasal, madaling pumikit, madaling itaas ang kamay, madaling mag-repeat after me, pero makikita ang lahat sa bunga. You will know them by their fruits. Gaano karami sa sinabing na born again, napaborn again, napatanggap, ang nagkaroon talaga ng kapayapaan, kapahingahan, at bagong pagkatao, bagong pananaw tungkol sa Diyos. Kailangang uminom ng new wine. Kailangang ma-born again into the new covenant, love. New command, love. New mentality, Jesusness. John 13:34, sabi ni Jesus, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another." Galatians 5:14, "For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself." Kahit anong pagsunod sa law, pag hindi loving, ay baliwala. Pag ipinanganak na muli ang isip, hindi ang katawan, ang isip, doon palang lalaya, mapapahinga, at matatahimik ang espiritu. 2 Corinthians 3:17, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Freedom ang isang bunga ng pagiging born again. Hindi more bondage. Hindi lalo kang nagapos, nasakal, natali, nakulong. Kasi Pharisees ang pinasok, kaya doon pupunta. You must be born again into Jesusness, not into a renewal ng contract with Pharisees. Ephesians 3:12, "Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob." Kung ang umiiral sa atin ay Pharisees and law, panatag ba ang ating loob? Imposible. Because when you obey 9 of the 10 of all the laws, but fail in one, it's as good as failing in all. So, hindi ka mapapanatag. Pag sinabing magkakapanatag ka ng loob pagka ikaw ay lalapit sa Diyos, ibig sabihin lang dahil pinalaya ka sa law at dahil naiintindihan mong malaya ka na sa law. Pag lagi ka bang takot na takot sa Diyos, ipinapanakot mo ang Diyos, puro fear, hindi ka pa malaya sa law. Alipin ka pa ng law ng Pharisees, hindi ka pa born again. Akala mo lang. Pag ipinanganak na muli ang isip, doon palang magkakaroon ng tunay na Pasko, ng kaligtasan from the law, ng kingdom of God in one's heart, ng peace and rest. Nung isinilang si Jesus, Luke 2:13-14, "Suddenly a great company of the heavenly hosts appeared, with the angel praising God and saying, 'Glory to God in the highest, and on earth, peace to those on whom His favor rests.'" So peace. Only God's love can bring peace. Only God's grace can bring peace. Not the law, not Pharisees. Unawain ito, intindihin ito. At nawa itong Paskong ito, maging totoong-totoo ang Pasko. Ang pagtanggap kay Jesus, ang pagtanggap sa gospel, sa good news ng freedom from the law, because God protects us and loves us through Jesus. Maunawa, maintindi, at ito ang gift na ibigay natin sa iba, yung pagkaunawa, pagiging born again of the mind, of the spirit. Lumaya ang isip, lalaya ang emosyon, tayo mapapahinga. Maligayang Kapaskuhan. God bless us all.